Ika-23 na po ng Disyembre, patuloy na nananawagan ng tulong yung mga sinalanta na bagyong Ruby sa Eastern Samar. Hanggang sa mga sandaling ito po kasi, hindi pa rin sila tuluyang nakakabangon mula sa kalamidad. Pero sa kabila ng pagsubok na yan, tuloy pa rin daw ang kanilang pagdiriwang ng Pasko. Nakatutok si Jay sa Bale. Maswerte na raw may tuturing na may haligi pang natira sa mga bahay na ito sa mga bayan ng Sulat at Taft, Eastern Samar, kumpara sa ibang tuluyang sinira ng manalasa ang bagyong Ruby. Magpapasko na pero tila di pa rin nakakabangon ang mga residente rito. Kaya ang mga nasalanta, patuloy ang paghingi ng tulong tulad ng mga karatulang ito. Ang iba, nagpintura sa kalsada. Wala po kaming mapagkuhanan ng hanap buhay. Walang ilaw, malungkot. Malungkot talaga, madilim. Yun lang po. Tapos yung dapat inaasahan po namin tulong, wala. Ang ilan, nagpapakatatag tulad ng karatulang ito. Ituloy ang Pasko, help us. Ngayong Pasko, sana ma-okay lang din kami dyan. Basta buong pamilya kami. Okay naman sa amin. Sa Latman, may paraan daw para i-celebrate ang Pasko. Nangangaroling kami. Kahit hindi kami binibigyan, okay pa rin. Kasi matuloy lang yung Pasko namin. Maging masaya lang kami. Magiging madilim naman ang Pasko ng ilang bayan sa Eastern Samar dahil wala pa rin kuryente. Ayon naman sa Eastern Samar Electric Cooperative, tanging ang mga main road at malapit sa highway ang maibabalik ang kuryente habang ang malalayang lugar ay matatagalan pa. Wala pa kaming uwihan sa Torres Andes. Hanggang sa makaresort kami ng buong bayan, buong Eastern Samar. Mula Borongan City, Eastern Samar, Jay Sabale, nakatutok, 24 oras.